Thank you, Lord. Another blessing na naman ba? So, ito yung pinagpapasalamat ko talaga sa mga nagbablog, nag-share about Turkey. Kasi alam niyo, kung hindi dahil sa mga vlog, marami sa atin hindi nagka-idea about Turkey. Tulad ko, nung pa-end ako dahil ng Hong Kong, may isa akong follower sa YT na Middle East. Hi Ate Juby, shout out sa'yo. Pinapanood niya ako sa YouTube dahil plan niya mag-Hong Kong. Then nung 1 month na lang pauwi siya sa Pinas, may nakita siyang nag-vlog about Turkey, kung paano mag-apply. Ayun, sinubukan niya, na-hire siya agad, kaya nandito na siya sa Turkey. Ilang taon na rin siya kasi nasa Hong Kong pa ako that time. Chinika niya sa akin. Nakita niya FB ko. Chinika niya, Day, ba't ayaw mo itry si Turkey? Ano ba? Ako na yung ganun ako eh. Marites talaga ako kasi inaalam ko kung ano ang buhay, anong mangyayari din, ano yung mga possible situation na ma-encounter mo dito. So, nagtataka lang ako sa iba na bakit sinisisi nila yung nag-share, yung nagbablog kung gidimala sila. Ganun talaga ang buhay abroad. Wala naman nakakaalam at wala yan sa bansa na swerte dito ganyan. Ang sa akin lang, kung nagtitiis ka dyan, kung gidimalas ka sa amo, why not i-grab mo ang opportunity sa Turkey, diba? Kung swerte ka na sa amo, huwag ka nang lumipat. Ano ka ba? Swertihan nga lang, honey. Oh, ito, napag-grocery na naman tayo dahil. Kaya, alam niyo bakit sabi ko, thankful ako sa mga nagbablog, nag-share. Kasi ito si kabayan natin. Yung account nga lang niya to kasi hindi na niya ma-open yung old account niya. Kung saan kami nagkausap noon. Kasi same ko dahil, nawawala na rin ako ng pag-asang umahar papunta dito sa Turkey. Kasi sa daming negative dahil na naririnig ko na college level lang yung madalas na naha-hire talaga. Mostly sa napapanood ko. Kailangan talaga fluent sa English. So, duda na tayo sa English natin. Tapos, sabi ko nga, nag-focus na ako na mag-apply, pabalik na lang ng Hong Kong. Kasi nga, yun na lang yung pag-asa natin. O, diba? Pero ito nga si kabayan, nakausap ko na pinush niya ako, sabi niya, Day, ikaw mo muna mag-apply sa Turkey. Kung hindi ka talaga mahal, kahit anong gawin mo, doon ka na mag-Hong Kong, madali lang naman, diba? So doon, yung nga paulit-ulit kong sinasabi. Ano favorite ko? Sabi ko nga, kung habang nandun pa yung gigil nyo, inspired pa kayo, gumawa na kayo ng video. Kasi once na ganun pa yung pakiramdam nyo, hindi kayo nanghihina, hindi kayo nakapokus sa negative na napapanood nyo about Turkey or what else. Gaganahan kasi kayo, kahit hirap kayo gumawa ng video, kahit ilang take pa yan, nandun yung eagerness. O, diba? Gagawa kayo ng gagawa at mahuhuli nyo rin yung kiliti nyo. Diba? Ganun. Kaya, diba, huwag niyong isisi. Kasi ako naman, sinashare ko lang based sa experience ko. Kasi sabi nila, generalize ko daw. Ang Hong Kong kasi, yun ang naging experience ko. Iba-iba tayo ng amo, iba-iba tayo ng sitwasyon saan man tayong bansa naroon. Kung swerte ka, good. Diyan ka na, stay ka na. Kung hindi, kung nagtitiis ka lang din, o ganito, tapos may ganitong opportunity, diba? O, tulad nung nagtanong sa akin, gusto din niya mag-apply abroad, pero hindi niya alam kung saan. So, for me, why not itry ang Turkey? Kasi kung sa Hong Kong, Middle East, Singapore, Malaysia, hindi mo rin alam kung ano yung mapupuntahan mo. Kung anong ugali ng mga amo ang mapupuntahan mo. Oh, doon ka na sa sure na paldo ang sweldo. Oh, mag-Turkey. Diba? Bakit? Sabi ko nga, nung nasa Hong Kong ako, mayroon din akong nakitang comment. Akala
good. Hindi ako nagsabing for good. Umuwi lang talaga ako noon kasi hindi na ako ni-renew ng amo ko. At yun ang sign ko kung i-renew nila ako, magre-renew ako. Kung hindi, hindi ko na ipipilit yung sarili ko o i-renew niyo ako. Diba? So, yun, umuwi ako ng Pinas. Wala akong sinabing for good. Umuwi lang ako. Then yun nga, about kay Turkey, may idea na talaga. May mga kausap ako lagi sa live ko na naggawa-gawa nga kami ng GC noon. Ayun, mag-a-apply kami ng Turkey. Ewan ko nasaan na yung mga yun. Oo, sus, ganun talaga, day. Mostly naman sa vlog ko, hindi ko naman gine-generalize, swertihan lang day. Ang sinishare ko lang yung na-experience ko. O, gidi malas gani ko sa Hong Kong, maong nag-grab ko og other opportunity. O, thank you Lord kay naay ing ani na nangari ko. Wala man ko mag-expect na to the ganito ang magiging sitwasyon ko. Kasi ang katwiran ko, magtitiis na lang din naman ako. Paldo, sulit, dahil yun ang sabi ko sa sarili ko. Pero ito yung binigay ni Lord sa akin. Sobrang kabaliktaran talaga sa naranasan ko sa Hong Kong. Yan. Yung sabi nga nila, masyado pang maaga para sabihin na mas okay si Turkey. Based po yun sa experience ko, yung sinishare ko. See? Oh. Budget ko yan, dahil. Thank you, Lord. Kaya yung ano ko, dahil sahod ko, allowance ko pag day off, hindi talaga nababawasan. Yun na nga, dahil hindi din tayo gala, walang problema. Umaanda na siya. Wala din problema. Kasi, sus, pabor sa atin yun na yun, di ba? Sus, Ginoo ko, thank you Lord talaga. Ginoo ko. Kaya na kung magbago man sila, hindi natin alam, di ba? So sa Hong Kong nga, kinaya ko, dito pa kaya? Focus sa dollar. Wala namang perfect situation. May mga pinagdadaanan din tayo. Alam mo, tinitingnan ko na lang yung alaga ko. Dollar ka, dollar. Oo. Kaya alam nyo, sabi ko nga, kung nagtitiis ka na dyan, diba, alam mo namang walang kahihinatnan, why not mag-rest? Sabi ko nga, hindi mo malalaman hanggat di mo susubukan. Ako noon, nung pinush ako ni Inday, gumawa ng video. Sabi ko nga, wow. Kung hindi ko sinubukan, pasalamat din talaga ako kasi ako, ganun ako mabilis din ako ma-discourage. Mabilis din ako ma-discourage lalo na pag maraming negative, ang bilis ko rin ma-discourage. Pero yun nga, nung may nag-post sa akin, apply ka, ganyan, diba? Kaya hindi ko sinisisi. Hindi ko at never kong isisi. Kasi nga, ang sabi ko, pag gusto mong mag-abroad ay, dapat ikaw mismo sa sarili mo. Para hindi mo isisi sa iba. Ganon. Kasi bakit? Hindi mo naging amo ang amo niya. Diba? O kahit same kayong bansa, iba-iba ang ugali ng tao. Diba? Ba't mo isisisi sa iba? At least sinubukan mo. At least sinubukan mo. Diba? Ganon talaga. Ang katwiran ko nga noon, sabi ko nga, kung ini-renew ako dun sa amo ko sa Hong Kong, magre-renew ako kasi takot din ako sa alam mo yun, mas mapunta ako sa worst na amo. Hindi na nila ako ni-renew. Alangan man, isiksik ko pa rin yung sarili ko, diba? So, ang sabi ko sa sarili ko, madali kong kumbinsihin yung sarili ko na mag-try dito sa Turkey na kung di malason pagsamot, alangan, ito na talaga yung destiny mo, kapalaran mo talaga to. Ganun ko kakausapin yung sarili ko, ipaintindi ko sa sarili ko. Diba? Kasi sila yung umayaw sa akin. Yun yung mindset ko. Kaya isa na rin siguro yung way na hindi nila ako ni-renew para, eto na, blessing. Blessing ni God, day. Diba? Thank you Lord sa mabait na amo.